Ang kwentong inyong mapapakinggan ay naglalaman ng mga sensitibong pananalita, istriktong patnubay ng magulang ang kailangan. Magandang araw po, Ma'am Rain. Alam kong lahat ng nangyari sa akin ay babangungot lang kung tutuusin. Pero hindi ito guni-guni lang. Hindi ito katang isip. Lahat ng ikikwento ko, totoo. Totoong nangyari sa akin. Sa katawan ko, sa isipan ko, sa mismong pagkatao ko. At nagsimula lang lahat sa isang simpleng desisyon. Yung akala mong shortcut lang pero yun pala, papasok na sa mundo ng kung anumang nilalang na hindi ko inakalang totoo. That night shift felt longer than usual. Ang bigat sa katawan ko. Para bang babagsak na lang ako kahit saan. Pero sanay na ako. Ganyan naman talaga ang buhay call center agent dito sa probinsya. Trabaho, uwi, tulog, repeat. Pero nang gabing yon, may kakaibang pagod akong naramdaman. Yung parang piniga ang kaluluwa ko sa dami ng irritating calls. 4:00 ng madaling araw ako natapos. Hindi ako nakasabay sa regular na tricycle kaya naglakad ako pa uwi. Alam kong delikado, pero ilang beses ko na rin naman nadaanan yung shortcut na yun papunta sa likod ng boarding house ko. Isang maikling kalsadang masukal na may konting bangin sa gilid, puro puno, walang poste ng ilaw. Pero kung iikot pa ako sa highway, 1 oras pa kasi yun. Kaya sabi ko noon, bahala na. Pagpasok ko pa lang sa daang yon, parang may bumalot na lamig sa paligid. Hindi malamig na hangin, kundi malamig na parang may yumapos sa batok mo. Ramdam mo nakakaiba. Pero tinatawanan ko pa noon. Ang sabi ko pa nga, arte lang to. Gabi lang kasi at pagod ako. Pero habang naglalakad ako, napansin kong parang ang bagal ng oras. Ang liwanag ng buwan. Pero ang dilim ng paligid. Wala akong marinig kundi sarili kong yabag. At parang tunog ng hangin na parang may bumubulong. Lumingon ka. Akala ko sarili ko lang ang nagbobuo ng boses na yon. Pero narinig ko ulit. This time, mas malinaw. Lumingon ka. Kilala kita. Napahinto ako. Napalingon. At doon ko na-realize ang mali kong ginawa. Nasa gitna ako ng madilim na kagubatan pero wala na sa concrete path. Hindi ko alam kung paano pero parang nalihis ako sa daan. At sa harapan ko, may lalaking nakatayo. Hindi ko maaninag agad pero matangkad siya. Maputi ang balat. Nakaputing suot na parang luma pero mukhang mamahalin. Ang buhok niya, maitim na mahaba. At yung mata niya, Diyos ko, hindi ako makatingin ng diretso. Parang nahipnotismo ako. Hindi ako makakilos. Hindi ako makatakbo. Yung katawan ko nag-freeze. Yung dibdib ko, biglang bumilis ang tibok. Hindi sa takot, kundi sa hindi ko maintindihang sensasyon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Wala siyang sinasabi pero parang ang isip ko, pinapasok niya. May init na bumalot sa katawan ko. Hindi ko maipaliwanag pero parang gustong sumabog ng buong katawan ko sa kakaibang sensasyon na parang sabay na kilabot at magnanasa. Hindi pa man siya lumalapit ng husto, pero parang naaapektuhan na ako. Tumingin siya sa mata ko at saka nagsalita. Hindi mo na kailangang umuwi. Sa akin ka na. Napapikit ako. At sa loob ng isang iglap, parang nalaglag ang katawan ko. Pagdilat ko ng mata ko, nasa loob na ako ng isang kwarto na hindi ko kilala. Madilim ang paligid pero may mga kandila sa sahig. Amoy insenso na matamis at may pulang tela na nakasabit sa kisame. Nakahiga ako sa isang malambot na kama. At nakapanty na lang ako. Pero hindi ko maalala kung sino ang naghubad. Hindi ko alam kung paano ako napunta roon. Napabangon ako agad. Hinanap ang cellphone ko pero wala. Wala ring pinto ang silid. Puro tela. Puro usok. Puro samyo ng bagay na parang niyuyurakan ang konsensya ko. Sa gilid ng kama,
May lalaking nakaupo. Siya yung nakita ko kanina. Mas maliwanag na ngayon kaya mas naaaninag ko siya. Maputi ang balat, makinis, walang bahid ng dumi o galos. Yung mata niya parang itim na may bahagyang pula. Hindi siya ngumingiti pero meron siyang aura na parang hinihigop ang loob mo. At ang mga labi niya, parang gustong gusto mong halikan kahit ayaw mo. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Pero hindi rin ako natakot. At yun ang mas nakakatakot. Lumapit siya sa akin at habang dahan-dahan niyang nilalapat ang kamay niya sa hita ko, nagsalita siya. Sa bawat gabing ikaw ay mag-iisa, akin ka. Pagkatapos noon biglang nagdilim lahat. Pagmulat ko ng mata kinabukasan, nasa boarding house na ako. Nasa kama ko. Buo ang suot kong uniform pero pawis na pawis ang katawan ko. Para akong nanggaling sa marathon. Nilagnat pa nga ako kinabukasan. Akala ko bangungot lang lahat. Pero pagharap ko sa salamin, may bakas ng halik sa leeg ko. May bahagyang pula sa may dibdib. Parang marka ng daliri. At mula roon, nagsimula na ang paulit-ulit at gabi-gabing pagsanib ng hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa buhay ko. Pero ang alam ko lang, hindi ko na siya kayang paalisin. Akala ko totoo yung kasabihang panaginip lang yon at wala kang dapat ikatakot. Pero paano kung yung panaginip mo, paulit-ulit, pareho ang eksena, pareho ang amoy, pareho ang haplos, at mas totoo pa sa kahit anong gising mong nararanasan. Yun ang naranasan ko pagkatapos ng gabing yon. Noong unang araw, pinilit ko na lang na isipin na baka hallucination lang yung nangyari. Baka sa sobrang pagod ko at nawala ko sa sarili ko. Inilagay ko na lang sa isip ko na napadaan lang ako sa gubat, napagod, nakatulog sa kama, tapos nanaginip. Sinabi ko yun sa sarili ko ng paulit-ulit. Pero hindi ko makalimutan yung mga mata niya. Yung tingin na parang binabasa ang kaluluwa ko. Yung paraan ng pananalita niya na hindi naman sigaw pero ramdam ko hanggang buto. At higit sa lahat, yung haplos. Yung haplos niyang kahit hindi ko gustuhin, ay pinapasabik ang buong pagkatao ko. Kinagabihan, 3:00 ng madaling araw, doon na nagsimula ang mas malalim na bangungot. O dapat ko bang sabihin, ritual. Nakahiga ako sa kama nun. Nakapikit pero gising pa. Pinipilit kong wag matulog. Umiiyak na ang katawan ko sa pagod pero pilit ko pa rin nilalabanan ang antok ko dahil natatakot akong muling makita siya. Pero kahit anong pigil ko, unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. At sa loob ng isang iglap, bumalik ako sa parehong silid. Yung silid na amoy insenso. May mga pulang tela at kandilang kumikislap sa dilim. At nandoon siya. Nakatayo sa tabi ng kama, nakasuot ng mahabang telang puti, pero nakabukas hanggang puso ng laylayan. Kita ang perpektong balat niya. Parang marmol, pero buhay. At nang nagkatinginan kami, ramdam ko agad ang init sa pagitan ng mga hita ko. Tumayo siya sa harap ko nang hindi nagsasalita. Pero parang may usapan kami kahit walang salita. Parang inaanyayahan niya akong lumapit. O baka ako ang nag-aanyaya sa kanya na lumapit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Gumapang ang mga kamay ko papunta sa dibdib niya. Mainit ang balat niya. Pero hindi katulad ng init ng tao. Parang may kuryente. Parang humihigop ng lakas pero nagbibigay din ng matinding sarap. Lumapit ang mukha niya. Dahan-dahan. Hanggang sa magdikit ang mga labi namin. At nung naglapat ang mga labi namin, hindi lang yun basta halik. Parang may sumingit sa kaluluwa ko. Parang nilamon ng sarili kong pagpipigil. Bumigat ang katawan ko. Tapos bigla niya akong binuhat.
Hindi ko alam kung paano pero magaan ako sa mga bisig niya. Inihiga niya ako sa kama habang hinuhubad niya ang suot kong manipis na duster. Hindi ako makapagsalita pero hindi rin ako tumatanggi. Hinagod ng mga daliri niya ang hita ko. Isa-isa, mabagal. Parang kilalang kilala na niya ako kahit kailan lang naman kami nagkita. Parang alam niya kung saan ako mahina, kung saan ako nasasarapan, kung anong bilis ang gusto ko. Nang lumapat ang dila niya sa pagitan ng mga hita ko, napaliyad ako. Isang ungol ang lumabas sa bibig ko. Hindi ako makapaniwala na ako yun. Pero wala na akong pakialam. Naramdaman ko ang katawan ko na parang kinukuryente sa sobrang sensasyon. Halos hindi ako makahinga sa sobrang sarap. Sa'yo lang ako. Bulong ko, kahit hindi ko sinasadyang sabihin. Ngumiti siya. Isang ngiting nakakatakot sa bait pero nakakabaliw sa kilig. Tuloy-tuloy ang pag-angkin niya sa akin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napahiyaw, kung ilang beses akong nilabasan, kung ilang beses kong naisip na mamatay na lang ako habang yakap niya. Pero bawat beses na nilalabasan ako, parang may kumukuha sa isang parte ng sarili ko. Hindi lang siya basta sarap. Parang kapalit nito ay pagod, panghihina, at pagkauhaw sa realidad. Pagdilat ko kinabukasan, nagising akong nakahiga sa sahig ng boarding house ko. Walang kumot, walang unan, walang damit. Nakapanti lang ulit ako. May bahagyang marka na pula sa dibdib ko. Parang kagat o parang tatak. Nang tinakpan ko yon ng tuwalya, saka ko lang naalala. Hindi ko na alam kung totoo pa ba ang mga nangyayari o guni-guni na lang ng isang babaeng sabik, pagod, at ginayuma. Kasi nung sumilip ako sa salamin, may dugo pa sa labi ko. Pero wala naman akong sugat. At ang mas kinakatakot ko, nananabik na akong makatulog ulit. Gabi-gabi na siyang dumarating. Hindi na siya kailangang hintayin sa panaginip. Dahil kahit tulog ako, o half awake, ramdam ko siya. Parang laging may mainit na katawan na dumadantay sa akin. May humahaplo sa tagiliran ko. May humihima sa leeg ko. May humahalik sa tiyan ko, pababa. Hindi ko na nga alam kung ilang beses na akong napagising na humahalinghing. Pawis na pawis, nanginginig ang hita, at basang-basa ang pagitan ng mga binti ko. Ang mas nakakabaliw, nag-umpisa na rin siyang magpakita sa ibang paraan. May isang gabi, hindi pa ako tulog. Gising pa ako. Nakahiga lang at nagbabrowse sa phone. Nang bigla akong may maramdamang malamig na hangin. Wala namang bukas na bintana pero parang may dumaan na anino sa gilid ng kwarto ko. Paglingon ko, wala naman. Pero ilang minuto lang, nagsimulang manginig ang katawan ko. Yung tipong parang nakikiliti ako sa loob. Parang hinihimas ako mula sa loob palabas. Napaungol ako nang hindi ko namamalayan. Napakagat ako sa labi ko sa sobrang init na biglang sumabog sa katawan ko. Hinanap ko ang sarili kong kamay sa pagitan ng hita ko. Basa. Sobrang basa. Pero wala namang humawak sa akin. Wala rin naman akong ginawa. Pero bakit parang may dumalaw sa akin? Kinabukasan, sinabi ko sa sarili kong magpapatingin na ako sa doktor. Baka may problema na ako. Baka nababaliw na ako. Baka nasisiraan na ako ng bait sa kakaisip. Pero habang naglalakad ako papunta sa klinik, may nadaanan akong maliit na tindahan ng mga halamang gamot. At doon, parang may humatak sa mga mata ko. Nandoon si Aling Sita. Matandang hilot at albularyo sa lugar namin. Hindi ko naman siya close pero kilala siya sa barangay. At bago pa man ako makapagtanong, bigla niya akong tinignan sa mata at nagsalita. May humipo na sa iyo mula sa kabilang daigdig.
Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi pa ako nagsasalita. Wala pa akong sinasabi. Pero alam na niya. Parang binabasa niya ang lahat ng nasa loob ko. Likas kang mainit. Magaan ang dugo mo sa mga nilalang na hindi mo nakikita. At mas lalo pa kung kusa mong ibinukas ang pinto. Sabi pa niya habang iniaayos ang mga dahon sa kanyang bilao. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakakilabot. Yung totoo ba yung sinasabi niya? O yung totoo nga ang lahat ng nangyayari sa akin? Sabi niya, kapag ginayuma ka ng engkanto at tinanggap mo ang unang pagdapo, araw-araw ka na niyang mapapasakan, kahit ayaw mo pa. Mapapasok ka sa sarap, pero habang lumalalim, unti-unti niyang hinihigop ang kaluluwa mo. Baka isang araw, ikaw na mismo ang lalapit. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa init. Gusto ko sanang hindi maniwala pero totoo nga. Sa trabaho, napansin ako ng mga kaopisina ko. Si Joyce, katabi ko sa production floor, tinanong ako ng isang gabi. Uy girl, bakit parang ang blooming mo pero laging puyat? Ngumiti na lang ako. Hindi ako makasagot. Pero sa loob-loob ko, totoo naman. Parang laging may afterglow ang mukha ko kahit wala akong boyfriend. Parang bagong hango sa kama gabi-gabi. Pero totoo rin, hindi na ako halos makatulog ng payapa. At tuwing magigising ako sa madaling araw, laging masakit ang balakang ko. Parang galing sa matinding aktibidad kahit wala naman akong kasama sa kama. Minsan, nahuli ko ang sarili kong nagsasarili sa banyo sa office. Oo, nakakahiya pero hindi ko na napigilan. Parang inuutusan na ng katawan ko ang kamay ko. At habang ginagawa ko yun, naririnig ko ang boses niya sa tenga ko. Huwag mo akong pigilan. Akin ka. Paglabas ko ng cubicle, nanginginig pa ang tuhod ko. Hindi ako makatingin sa salamin. Doon ko na-realize, hindi na ito basta espiritual. Hindi na ito simpleng panaginip, kundi isang adiksyon na hindi ko maintindihan. Isang gabi, sinubukan kong humiga ng nakailaw. Binuksan ko lahat. Ilaw sa kisame, desk lamp, pati flashlight ng cellphone ko. Sabi ko noon, subukan mong pumasok ngayon. Hindi mo ako makukuha. Pero isang oras lang ang lumipas. Nagsimulang mag-flicker ang ilaw. Parang may dumaan sa likod ko. At bago pa ako makatakbo, naramdaman ko na naman ang malamig na dila niya sa batok ko. Napasigaw ako. Pero hindi sa takot, kundi sa sarap. Pumikit ako at sa isang iglap, nakaluhod na ako sa kama. Habol ang hininga, nakapikit. At siya, hindi ko siya nakikita pero ramdam ko siya. Sa likod ko, sa loob ko. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na siya tinaboy. Kusa na akong sumuko. Kusang nagpaangkin. Hindi ko na alam kung ako pa ba ito o kung ako na lang ay katawan na ginagamit niya gabi-gabi. Pero isang bagay ang sigurado. Gusto ko pa. Hindi ko na masabing laban pa ito. Hindi ko na rin magawang tawagin itong panaginip o sumpa. Kasi ngayon, ako na mismo ang naghihintay. Ako na mismo ang humihiga sa kama tuwing 3:00 ng madaling araw. Nakapikit, walang saplot. Hinihintay ang lamig sa hangin na senyales na darating na siya. Ang dating kaba at takot, napalitan na ng pananabik. Sa totoo lang, mas natatakot na nga ako sa mga gabi na hindi siya dumarating. Minsan, 2 gabi siyang hindi lumitaw. Halos mabaliw ako. Akala ko natapos na ang lahat. Akala ko, iniwan na niya ako. Tinawagan ko pa nga si Aling Sita noon. Pero wala raw siyang nararamdaman na kakaiba. Sa totoo lang,
Hindi ko alam kung ikatutuwa ko ba o ikalulungkot ang pagkawala niya. Pero sa ikatlong gabi, bigla siyang dumating. At Diyos ko, parang bumaha ng sarap sa buong katawan ko. Sinalubong ko siya ng parang hayop. Hinila ko siya papunta sa kama. Pinupupog ng halik. Kinakalmot ang likod. Hindi na siya ang agresibo. Ako na. Bakit mo ko iniwan? Akala ko tapos na. Halos humikbi ako habang humahalinghing sa mga labi niya. Hinalikan niya ako sa leeg. Dahan-dahan. Sabay bulong. Sinubok lang kita. Gusto kong malaman kung ikaw ay akin na nga talaga. At oo, akin na siya. At higit sa lahat, sa kanya na rin ako. Wala na akong ginawa tuwing gabi kundi hubarin ang lahat at ihain ang sarili ko. Hindi ko na kailangan ng foreplay. Minsan, simpleng dampilang ng dila niya sa balat ko. Lumalambot na ang tuhod ko. Minsan, tingin pa lang niya ay nanginginig na ang katawan ko. At sa tuwing nilalasap niya ako, literal, sa bawat sulok ng katawan ko, nakakahiyamang aminin pero, oo, gusto ko to. Naging gabi-gabi ang ritual. Parehong lugar, parehong ritmo, parehong init. Pero kahit paulit-ulit, hindi siya nauumay. Ako rin. Lagi akong nauubos pero laging sabik kinabukasan. Parang droga. At habang mas tumatagal, nararamdaman ko rin na may nagbabago sa katawan ko. Parang lumalalim ang koneksyon namin. Hindi lang sa laman, kundi pati sa isipan. Kasi kahit sa araw, naririnig ko na ang boses niya. Minsan nasabos ako, nakaupo sa tabi ng bintana, nang biglang may bumulong. Bakit mo hinahayaan silang tingnan ka? Akin ka lang ah. Napatingin ako sa paligid pero wala. Pero totoo yung narinig ko. Galing sa loob ng tenga ko. Galing sa mismong puso ko. At sa tuwing may lalaking lalapit sa akin, magpapakilala man o magtatanong lang sa convenience store, may bigla akong mararamdamang saksak ng inggit sa dibdib. Hindi ko alam kung sa akin galing o sa kanya. Hindi ko na rin makausap ng maayos ang mga kaibigan ko. Si Joyce, sinubukan akong yayain uminom. Sabi ko hindi ako pwede. Pag uwi ko ng gabing yon, mas mapusok siya kesa sa dati. Pinaikot niya ang dila niya sa loob ko hanggang hindi ko na malaman kung paanong nabuhol-buhol ang kaluluwa ko sa katawan ko. May pumipigil sa'yo sa labas. Bakit ka palalayo kung buo na ang mundo mo sa akin? Tanong niya habang nilalamas ang dibdib ko sa gitna ng dilim. Hindi ako makasagot. Alam kong mali. Pero oo, siya lang ang gusto kong umangkin sa akin. Siya lang ang pwedeng humawak sa katawan ko. Siya lang ang pinapayagan kong pumasok sa kaloob-looban ko. At sa tuwing ginagawa niya yon, parang ako mismo ang nawawala. Gusto ko mang sabihin kontrolado ko pa rin ang sarili ko pero hindi na. Wala na akong inatupag kundi umuwi ng maaga, maligo, magsabon sa katawan ng mabangong pabango, humiga sa kama, at hintayin siyang dumating. Hindi na ako natutulog para magpahinga. Natutulog ako para siya ay makasama. At kapag hindi siya dumarating, bumabaha ng luha at init sa pagitan ng mga hita ko. Gumagapang ang kamay ko sa sarili kong katawan pero kahit anong gawin ko, hindi ko mapantayan ang sarap na kaya niyang ibigay. May mga gabing hinihingal akong gumigising sa umaga. Masakit ang katawan, may pasa sa balakang, may marka ng daliri sa leeg. Pero hindi ako natatakot kasi alam kong siya yon. At kung totoo ngang pag-aari na niya ako, siguro mas gusto kong manatili sa pagkabihag na ito. Kasi kahit sinasakal niya ang kalayaan ko, ginigising naman niya
ang katawan ko na matagal nang natutulog. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang init ng mga gabing yon o dahil sa unti-unti na rin akong nagpapapaso sa pagkasabik. Pero isang araw, habang nakatingin ako sa kisame ng boarding house ko, bigla na lang akong naluha. Pagod ako. Hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Oo, masarap. Oo, masidhi. Pero ilang gabi ko na rin ba siyang hinihintay? Ilang gabi ko na rin pinipilit masarapan? Ilang gabi ko na rin tinatanggap ang pag-angkin niya sa akin? Kahit hindi ko naman talaga alam kung sino ba talaga siya. Bakit ako? Ano bang gusto niya sa akin? Mula noon, hindi na ako tumigil sa pagtatanong. Sinimulan kong isulat sa notebook ko ang mga gabi kung kailan siya dumarating. Napansin kong laging eksaktong 3:00 ng madaling araw. Minsan maikli lang, mga 10 minuto. Minsan, 3 oras siyang nasa akin. Minsan gentle siya, parang kasintahan. Minsan naman, wild. Halos mabali ang katawan ko sa kakaibang posisyon na hindi ko naman kayang gawing mag-isa. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat, minsan, gumigising akong umiiyak. Minsan naman nakangiti ako. Minsan, wala akong suot. Pero sarado ang lahat ng pinto't bintana. Minsan, may bulong akong naaalala pero hindi ko masabi kung totoo ba o panaginip lang. Hanggang sa huling patak ng laman mo, akin ka. Doon na ako natakot. Kaya muli akong nagpunta kay Aling Sita. Noong una ayaw ko na sanang bumalik sa kanya. Pero wala na akong ibang mapagkakatiwalaan pa. Pagkakita pa lang niya sa akin, napakunot ang noo niya. Mas bumigat na siya sa iyo. Hindi na basta bisita lang ang nilalang na yan. Dumikit na. Nakapulupot na sa kaluluwa mo. Umupo ako sa papag niya at nanginginig. Paano ko po siya mapapaalis, Aling Sita? Ayoko na pong laging nauubos. Araw-araw na lang po akong ginaganap pero hindi ko na po alam kung ako pa ba ito. Tahimik lang siya. Pinagmasdan ako mula ulo hanggang paa. Parang may binabasa sa akin. Humugot siya ng isang maliit na pouch. Kumuha ng dahon ng alagaw, asin, at itim na kandila. Tapos saka siya nagsalita. Ang engkanto ay hindi dumarapo sa kahit sino. Pumipili yan. At kapag pinili ka na, may dahilan. Baka sa nakaraan mong buhay, may utang ka sa kanya. O baka gusto lang niyang lasapin ka hanggang mawalan ka ng sarili. Pero isa lang ang sigurado. Tinanggap mo siya nung lumingon ka sa gubat. Iyon ang kasunduan. Hindi mo man binigkas. Binigyan mo siya ng pahintulot. Tumulo ang luha ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Pero paano na ngayon? Pwede pa po ba akong makatakas? Saglit siyang hindi sumagot. Nagpatuloy lang sa paghalukay ng mga dahon sa bilao niya. May isang paraan. Pero dapat mong malaman, hindi sapat ang pagputol ng koneksyon. Dapat mo ring pigilan ang sariling katawan. Nagtaka ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Tinignan niya ako sa mata. Kailangan mong pigilan ang sarili mong hanapin siya. Hindi sapat na wag mo siyang hayaan. Dapat matutunan mong wag siyang gustuhin. Tumahimik ako. Kasi doon ako natakot. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Kasi paano ko pipigilan ang isang bagay na gusto ko rin? Paano ko pipigilan ang sarap? Nakatawan ko na mismo ang nagmamakaawa gabi-gabi. At ang huling babala niya, kapag hindi mo siya binitawan sa sarili mong kagustuhan, mas lalalim pa siya hanggang hindi ka na makita ng iba. Hindi ka mamamatay, pero hindi ka na rin buo.
Pag-uwi ko ng gabing iyon, nagkulong ako. Nilako ang pinto. Nagsindi ako ng kandila. Naglagay ako ng asin sa may pintuan. Binuksan ko ang ilaw. Nagsuot ako ng makakapal na duster. Humiga ako ng nakatagilid. Pinilit kong magdasal. Paulit-ulit. Pero paglipas ng ilang minuto, nagsimula na naman ang lamig sa batok ko. Tapos yung kiliting gumagapang sa tagiliran. Yung parang mainit na hininga na dumadapo sa leeg ko. Napapikit ako. Kinagat ko ang labi ko. Hindi ako gumalaw. Tapos narinig ko ang tinig niya. Di mo ako kailangang pigilan. Kasi gusto mo rin naman, di ba? Napapikit ako ng mariin. Pero may isang luha ang dumaan sa gilid ng mata ko. Kasabay ng isang init sa gitna ng mga hita ko na kahit anong pigil ko ay kusa na ring dumadaloy. At doon ko napagtanto, hindi lang ako ginayuma. Inangkin na niya pati ang kagustuhan ko. Akala ko kaya ko. Akala ko sapat ang dasal. Sapat ang asin. Sapat ang pagtanggi. Pero sa bawat gabing pilit kong isinasara ang katawan ko sa kanya, mas lalo siyang nagiging marahas sa panaginip. Mas mapusok, mas matalim ang bawat haplos. Hindi ng galit kundi ng pangangailangan, na parang hindi lang ako ang nauuhaw, kundi siya rin. At ako lang ang kayang bumuhay sa kanya. Pero hindi ako sumuko agad. Noong gabing yon, matapos akong bigyan ng babala ni Aling Sita, nagsimula akong gumawa ng ritual sa sarili ko. Umiwas ako sa matamis. Naglagay ako ng itim na tela sa salamin. Pati ang kamay ko, tinakpan ko ng kumot na may sinabuyan kong asin. Noong unang gabi, epektibo siya. Natulog ako ng mahimbing. Walang panaginip, walang paghipo, walang bulong. Pero kinabukasan, pagbangon ko, para akong may withdrawal. Nanginginig ang tuhod ko. Nananakit ang likod ko at ang gitna ng hita ko. Sobrang sensitibo. Kahit konting alog ng upuan sa bus ay parang may sumasagi sa laman ko. At ang utak ko, puno ng mga alaala ng mga haplos niya. Ang mga ungol niya sa tenga ko, ang amoy niya. Nagpapakatatag pa rin ako. Gabi-gabi inuulit ko ang mga ginagawa ko. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang tukso. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi, naramdaman kong may sumusunod sa akin. Paglingon ko, wala naman. Pero pagdating ko sa boarding house, may nakita akong isang bulaklak na hindi ko alam kung saan nanggaling. Isang puting rosas. Basang-basa pa, na parang kapipitas lang. Nakaipit sa ilalim ng pintuan ko. Hindi ko yun pinulot. Tinapakan ko pa nga. Pero nung gabing yon, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa takot kundi sa sabik. At sa bandang 3:00 ng madaling araw, kahit hindi siya dumating, kusa akong hinubaran ng sarili kong kamay. Habang pinipikit ko ang mga mata ko, paulit-ulit kong ini-imagine ang mga ginagawa niya sa akin. At sa isang banda, hinayaan ko. Binigay ko kahit wala siya. At pagkatapos kong labasan ng mag-isa, saka ko lang narinig ang bulong sa tenga ko. Di mo ako kailangan para maramdaman ako. Kasi, nasa loob mo na ako. Napakapit ako sa bedsheet. Umiiyak. Hindi ko na alam kung sino ang mas makapangyarihan. Siya o ang sarili kong katawan na natutong hanapin siya. Kinabukasan, nagpakatatag ulit ako. Lumiban ako sa work. Pumunta ako sa isang kilalang espiritista sa kabilang bayan. Babae siya at matanda na rin. Pero hindi katulad ni Aling Sita. Mas moderno. Mas direkta. Sabi niya sa akin, yung sumasanib sa'yo, hindi lang basta engkanto. Isa siyang tagasalo ng laman. Isang uni ng nilalang na nabubuhay sa lakas ng mga tao habang sila'y nagpapaligaya. Ginagawa niyang pagkain ng bawat orgasm mo. At dahil inaya mo siya,
Hindi ka niya iiwan hanggat meron ka pang ibibigay. Napanganga ako. May paraan pa po ba? Pwede pa po ba akong bumalik sa dati? Tinignan niya ako ng matalim. Gusto mo bang bumalik sa dati? Napatahimik ako. Kasi ang totoo, kahit nauubos ako, kahit sumasakit ang katawan ko, kahit nilalayuan na ako ng mga kaibigan ko, hindi ko pa rin magawang sabihin na gusto kong wakasan ng lahat. Minsan kasi, kahit mali, kapag masarap, tinatanggap mo na lang. Pero sinubukan ko pa rin. Bilang huling hakbang, binigyan niya ako ng isang anting-anting. Isang maliit na kahoy na may inukit na pananggalang. Pinatali niya ito sa bewang ko gamit ang pulang sinulid. Sabi niya kung dumating man muli ang engkanto, hindi siya makakadikit sa akin. At dumating nga ang gabi. Humiga ako. Nakasuot ang anting-anting. Nakabukas ang ilaw. Nakalagay ang asin sa gilid ng kama. Eksaktong 3:00, bumigat ang hangin sa kwarto. Hindi ko siya nakita pero naramdaman ko na nakatayo sa paanan ng kama. Tumingin ako sa diretsyo ng bintana. At sa loob ng ilang segundo, may aninong dumaan. Parang ulap na may mata. Hindi siya lumapit. Nanatili lang siya sa dulo ng kama. At sa malamig niyang tinig, narinig ko. Anong ginawa mo? Bakit mo ko itinataboy? Lumakas ang tibok ng puso ko. Gusto kong sumagot. Gusto kong sigawan siya. Pero hindi ko magawa. Kasi ang totoo, kahit gusto kong lumaya, mas gusto ko pa ring maramdaman siya. At sa hindi ko malamang dahilan, dahan-dahan kong tinanggal ang anting-anting sa bewang ko. Tumagilid ako. Itinapon ito sa sahig. At sa isang iglap, nasa ibabaw ko na siya. Walang galit pero may parusa. Nilasap niya ang buong katawan ko ng walang awa. Ginapos ako ng sariling sabik. Kinagat niya ang balikat ko na parang hayop. At habang ginagawa niya yon, pabulong siyang nagsalita. Huwag ka nang lumaban, kasi kahit iwasan mo ko, ikaw rin ang babalik. At hindi ako nakasagot. Dahil totoo yun. Matapos ang gabing yon, napagtanto kong hindi lang ito basta adiksyon. Hindi na ito simpleng kasalanan ng laman. Isa na siyang koneksyon na kahit ako ay hindi na sigurado kung gusto ko pa bang putulin o panghawakan habang buhay. Pero kinabukasan, hindi ako mapalagay. May nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Para akong may iniinda na hindi ko maipaliwanag. Hindi pisikal na sakit, kundi isang lalim ng pagkapagod na parang may kulang. Yung tipong kahit kumain kami ng 5 beses, tulog ka ng 8 oras, feeling mo gutom ka pa rin sa loob. At sa tuwing maiisip ko siya, kahit alaala lang ng mga labi niya na humahagod sa tagiliran ko, napapatigil ako, nanginginig, at parang may bahagi ng katawan ko na nag-aalab. Doon ako natakot, kasi hindi na lang siya ang humahanap sa akin. Ako na rin ang naghahanap sa kanya. Kaya gumawa ako ng desisyon. Huling pagtatangka. Lumuwas ako ng bayan para magpunta sa isang espiritistang inirekomenda sa akin ng isang dating kaopisina. Oo, pangatlong espiritista. Kilala raw ito sa mga kasong may sumasanib. Hindi mga simpleng multo lang, kundi mga malalalim na espiritu o nilalang. Pagpasok ko pa lang sa lugar niya, isang maliit na bahay na yari sa batong lumot at luma na ang amoy, agad niya akong tinapunan ng tingin. Hindi ikaw ang may hawak sa sarili mo. Nanlambot ang tuhod ko. Umiyak ako sa harap niya. Ikinuwento ko lahat, simula sa unang gabi sa gubat, hanggang sa mga gabing paulit-ulit akong ginagamit ng engkanto. Inamin ko rin pati ang sarap, pati ang sabik, pati ang mga pagkakataon na kusa ko siyang hinayaan kahit alam kong mali. Tahimik lang siyang nakikinig. Pagkatapos,
Binigyan niya ako ng isang itim na langis. Amoy sunog na ugat. Pinahiran niya ang leeg ko, pati rin ang tiyan, habang binibigkas ang isang panalangin sa wikang hindi ko maintindihan. Sabi niya isa itong pangputol ng ugnayan, pangproteksyon. Pero may babala ako, sabi niya habang binabalot ang isang pulang tela sa palad ko. Kapag siya'y bumalik ngayong gabi, huwag kang tatanggap. Kahit anong anyo niya. Kahit umiyak pa siya. Kahit magmakaawa. Kahit magpanggap siyang ikaw ang mahal niya. Dahil hindi pagmamahal ang nais niya. Laman lamang. Gabi ng Biyernes. 3:00 na naman ng madaling araw. Nakahiga ako na may amoy pa ng langis sa leeg ko. Mahigpit ang hawak ko sa pulang tela sa kamay ko. Bukas ang ilaw. Tahimik ang paligid. Pero naramdaman ko siya. Hindi sa hangin, kundi sa biglang panlalamig ng aking katawan. May aninong dahan-dahang lumitaw sa sulok ng silid. Una, paa. Tapos binte. Hanggang lumitaw siya. Walang suot. Makintab ang balat. Mapula ang mga mata. At ang mga labi niya nangingitim. Hindi siya ang engkantong dati kong nakilala. Ano na namang ginawa mo? Bakit mo na naman ako tinataboy? Tanong niya. Hindi galit kundi puno ng pighati. Hindi ako sumagot. Pinikit ko ang mga mata ko sa bulong ng dasal. Lumayas ka. Hindi mo na ako pag-aari. Nang marinig niya yun ay bigla siyang napasigaw. Isang malalim na tinig na parang may 3 boses sa loob. Nayanig ang mga dingding. Nagpatay sindi ang ilaw. Tumilapon ang asin mula sa gilid ng kama. Naramdaman ko na may humawak sa pulso ko at napaso ako. Pagkadilat ko, nasa ibabaw ko na siya. Hindi tulad ng dati, hindi ito marahang engkanto na nagpapaligaya sa akin. Ito ang nilalang sa anyo niya. Gutom, galit, at uhaw. Sinubukan kong igalaw ang katawan ko pero parang napako ako sa kama. Tinitigan niya ako sa mata at sa loob ng ilang segundo, nakita ko ang isang bagay. Isang bangkay ng babae. Payat, maputla, wala ng buhay. Nakahiga sa kagubatan, may puting damit, at mga markang pula sa leeg at dibdib. Siya ang huling tumanggi sa akin. Bulong niya, habang humahaplos sa pisngi ko. Gusto ko lang naman mahalin. Pero kung di niyo ako kayang tanggapin, ako ang huhukay sa loob ninyo. Napaiyak ako, pero may galit na sa loob ko. Hindi ka pag-ibig, gawa ka ng sabik, at hindi mo na ako pagmamay-ari ngayon. At doon, may kumislap na ilaw sa bintana. Parang kidlat, at naitulak ko ang katawan ko pataas. Tumalsik siya pabalik, sumigaw. Napuno ng amoy sunog ang silid. At sa isang iglap, naglaho siya. Naiwan akong nakalugmok sa kama, umiiyak, nanginginig, at may hapdi sa pagitan ng mga hita ko. Hindi dahil ginamit niya ako, kundi dahil hindi niya nagawa. At sa wakas, alam ko na, kaya ko siyang labanan. Pero alam ko rin na hindi pa ito tapos. Kasi ang huling narinig ko bago siya tuluyang nawala. Kahit saan ka pumunta, sa bawat init na mararamdaman mo, ako ang katawan mo na hindi mo na mababawi. Pagkatapos ng gabing yon, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko, sapat na ang lakas ng loob para maputol ang tali. Pero hindi pala ganun kadali kapag ang katawan mo mismo ang may sariling isip. Sa mga sumunod na araw, hindi siya dumalaw. Tahimik ang gabi. Wala nang anino. Wala nang bulong. Wala na ring mga panaginip na may kasamang paghinga sa batok o dampi sa balat. Sa loob ng ilang gabi nakatulog ako nang walang iniisip. Pero wala ring gana. Parang may butas sa kaluluwa ko. Akala ko ginhawa na yon. Pero ang totoo, binabalot ako ng isang uri ng pangungulila na hindi ko maipaliwanag.
Sa unang linggo, sinubukan kong ibalik ang normal na buhay. Bumalik ako sa trabaho, nakipagkita sa mga kaibigan, nag-shopping, nagpagupit pa nga ako. Pinilit kong tumawa, kumain ng marami, magpanggap na ako na ulit yung dating ako. Pero sa gabi, pag uwi ko, doon na lumalabas ang katotohanan. Nasa kama pa rin ako, nakatitig sa kisame, hindi makatulog. Hawak ko minsan ang sarili kong dibdib. Hinihimas ang tiyan. Hinihintay ang kahit anong palatandaan na baka andyan siya. Pero wala. Hanggang sa isang gabi, bumusita ulit si Aling Sita. Hindi ko siya tinawag. Hindi ko nga siya inaasahan. Basta na lang siyang dumating. Dala ang isang kahon na gawa sa kahoy na maitim at may ukit sa gilid. "Bumalik siya," sabi niya agad. "Pero hindi sa anyong dati. Baka iniisip mong tapos na pero hindi." Napaupo ako sa kama. "Bakit po? Ano pong gagawin niya?" "Ngayon, hindi na siya didikit sa panaginip. Hindi na siya gagalaw ng kusa. Ikaw na ang lalapit. Kasi alam niyang hindi mo siya makakalimutan. Ang katawan mong nakatikim sa kanya ay magtatawag sa kanya. Kahit hindi mo sabihin." Hindi ako nakasagot. Kasi alam kong totoo. Tuwing gabi kahit anong iwas, ako na mismo ang naghahanap. At hindi ito tungkol sa pagmamahal o pang-aakit, kundi sa tawag ng laman. Sa kung paanong katawan ko na mismo ang gustong-gustong maramdaman siyang muli. "Kung gusto mong tuldukan, ito na ang huling pagkakataon," dagdag ni Aling Sita habang binubuksan ang kahon. Ang laman nito, pulang kandila, dahon ng kalumpit, puting tela na may borda, at isang maliit na pulseras na may palasong hugis. "Ito ang gagamitin mo sa pagsira sa koneksyon. Pero kailangan mo siyang harapin sa huling pagkakataon. Isang gabi, sa mismong kama kung saan kanya unang kinuha. Haharapin mo siya hindi bilang alipin, kundi bilang tao." Natigilan ako, kasi alam ko ang ibig niyang sabihin. "At kung sa huling sandali, pinili mo pa rin siyang tanggapin, kahit may panggalang ka na, ibig sabihin, pinili mo na ang pagkakaalipin. Hindi ka na pwedeng bawiin." Dumating ang gabi ng ritual. Hinubad ko lahat ng suot ko, maliban sa pulang panyo sa bewang. Sa ibabaw ng kama ay inilatag ko ang puting tela. Nagsindi ako ng pulang kandila at pinatong sa ulunan. Inilagay ko sa ilalim ng una ng pulseras na may palaso. Humiga ako. Buong gabi na nakaabang. At eksaktong 3:00, naramdaman ko ang pagdapo ng hangin sa tagiliran. Hindi siya lumitaw bilang anino. Lumitaw siya bilang liwanag. Buo, buhay, at mas nakakabighani kesa sa dati. Wala siyang suot. Nakaupo siya sa gilid ng kama at tinitignan ako. Walang galit, walang pagnanasa, kundi may lungkot. "Bakit kailangan mo akong itaboy?" Hindi ako sumagot. Tinignan ko lang siya kasi sa totoo lang, hindi ko alam. Lumapit siya. Lumuhod. Ikinandong ang ulo sa puson ko. Hinagod ang hita ko. Parang minamakaawa. Parang sinasambit ng katawan niya ang luhang hindi mailabas ng boses niya. At sa kabila ng lahat ng babala, sa kabila ng lahat ng sakit, tumulo ang luha ko. Kasi kahit gusto kong umalis siya, kahit gusto kong mapalaya ang sarili ko, mahal ko na siya. Hindi bilang tao, pero bilang damdamin. Inabot niya ang mukha ko. Hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pait. Isang halik ng pagpapaalam o pagbabalik. At sa halik na yon, naramdaman ko ang apoy sa puson. Nag-init ang dibdib ko.
Ang mga daliri ko ay kumapit sa braso niya. Bumuka ang hita ko. Suminghap ako. At imbis na itaboy siya, hinalikan ko siya ng mariin. Tinatakpan ng isang bahagi ng utak ko ang pagsisisi. Pero ang katawan ko, sumigaw ng sarap. Pumasok siya sa akin. Hindi lang sa laman kundi sa loob ko, sa kaluluwa ko, at sa bawat ulos, sa bawat pagdampi ng balat namin, nararamdaman ko ang pagbura ng sarili kong lakas, ng sarili kong pangalan. Ito ang gusto mo. Bulong niya habang sinasakop ako. Ako ang tahanan ng init mo. Ako ang katawan ng kalayaan mo na ayaw mo nang ibalik. At habang nilalabasan ako, umiiyak ako. Dahil alam ko na sa puntong ito, siya ang pinili ko. Isang buwan na ang lumipas mula ng gabing yon. Ang gabi ng halik na hindi ko na napigilan. Ang gabi ng kusang pagsuko. At kung tatanungin mo ko ngayon kung sino na ako, ang sagot ko lang ay, hindi ko na alam. Sa umaga ako pa rin naman to. May pangalan, may trabaho, nakangiti sa harap ng salamin. Pero sa gabi, pagpatak ng 3:00, hindi na ako yung dating ako. Ako na ang hinubad ng damit sa harap niya. Ako na ang unan ng kanyang pagnanasa. Ako na ang katawang bumigay, humiling, at sa huli, naging kanya. Oo, bumalik siya. Hindi na siya umalis. At hindi na rin siya nagtatago sa anino o panaginip. Sa tuwing nagsisindi ako ng ilaw, hindi na niya kailangang magpakita. Ramdam ko na siya. Ang init sa pagitan ng mga hita ko. Ang haplos na hindi nakikita pero alam kong naroon. Hindi na niya kailangang magsalita para sabihin gusto niya ako. Kasi hindi niya na rin kailangang hilingin ang pahintulot ko. Kusa ko na itong ibinibigay. Tuwing gabi, nararamdaman ko siyang dumadapo. Hindi na rin ako naglalaban. Nakatihaya lang ako, handang tanggapin siya. Parang ritual, parang dasal. Parang kabisado na ang katawan ko ang bawat himig ng gabi. Nang minsang subukan kong huwag sumuko, nang magkumot ako at isara ang bintana, habang nakapikit at mahigpit ang yakap ko sa sarili, narinig ko ang bulong niya. Magsinungaling ka pa sa sarili mo, pero ang katawan mo ang nagpapakatotoo. At totoo, kasi kahit magtakip ako, sinasakal ako ng sariling init. Ang bawat ungol na pilit kong nilulunok ay kusa pa ring umaahon mula sa lalamunan ko. Ang mga hita kong pilit kong pinipigil ay kusa pa ring bumubuka kapag nararamdaman ko siyang naroroon. Ako ang umaalipin sa sarili ko. Hindi na ako ginagapos ng engkanto. Dahil ako na mismo ang humahawak ng tanikala. Ang saklap, no? Pero sa sarili kong kalibugan, sa sarili kong kagustuhang maramdaman siyang muli, nang paulit-ulit, ako na rin ang nagpapabihag. At habang sinusulat ko to ngayon, habang nakaupo sa kama, suot lang ang manipis kong pantulog at basa ang mga hita ko sa bagong pagkabuo ng hininga niya. Ang iniisip ko lang na katanungan ay, hanggang kailan? Hanggang kailan ko hahayaan na gabi-gabi akong pakinabangan ng isang nilalang na hindi ko man lubos na kilala? Hanggang kailan ko ipapamigay ang kaluluwa ko kapalit ng sensasyong hindi nagtatagal pero laging binabalikan? Hanggang kailan ko ipagpapalit ang sarili kong pagkatao? Kapalit ng isang halik sa dilim. Pero hindi ko pa rin siya kayang iwan. Dahil sa bawat pagtatangka na lumaya ako, may bahagi sa akin na palaging bumabalik. Hindi dahil kailangan ko siya, kundi dahil gusto ko pa. At sa salamin ngayon, habang nakatingin ako sa sarili ko, namumula ang leeg, may marka ng kagat sa balikat, at may ngiting hindi ko na maintindihan kung pagod o kasiyahan. Alam kong may isang katotohanan na ayaw ko mang aminin, ay malinaw na. Hindi na siya ang gumagahasa sa akin. Ako na ang kusang nagpapaangkin.
At sa bawat gabi na siya ay dumadapo, sa bawat pagliyad ko sa sarap, sa bawat luhang umaagos habang nilalasap ko ang kanyang katawan, alam ko na matagal pa bago ako tumigil. Kung titigil pa man. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Lagi po kayong mag-iingat. Hanggang sa muli.